Kabanata 61. Sa Riverville City. Lahat ng sinabi ni Joseph ay tumama. Tama siya. Ito ang dahilan kung bakit nandito ang pamilya Zia. Ngunit kahit na nahulog sila sa ganoong estado, inakala pa rin ng grupong ito ng mga tao na sila ay may kapangyarihan kay Winifred. Tila at anong hukbo. Namula si George at ang grupo niya sa sinabi ni Joseph. Gayunpaman, ang mga taong ito ay wala pa ring intensyon na magsisi. Winifred Zia, umalis ka nga dito. Kung mapunta sa kulungan ng Iris ko, hindi kita mapapatawad. Nag-aalala si Lily. Mula noong araw mula nang mahuli ng mga pulis si Iris, hindi pa siya nakatulog ng mahimbing. Tumigil ka nga sa kakahol dito. Nagdilim ang ekspresyon ni Joseph. Well, umalis ka na agad. Hindi ka tinatanggap ng Autumn Field. Ang magkaroon man lang ng lakas ng loob na kumuha ng negosyo mula sa amin. Mangarap ka. Lumapit si Jackson, ayaw sumuko. Pang-apat uncle, hindi ikaw ang boss ng Autumn Field Group. Ilabas mo dito si Winifred para makita kami. Ayaw kong maniwala na maglalakas loob siyang suwiin tayo. Umuso si Joseph. Ngayon, ako na talaga ang boss ng Autumn Field. Ano? Natigilan si George at ang grupo niya. Tinabi ni Joseph, wala sa Con City ngayon si President Zia. Malapit na itong Dumpling Festival, kaya bumalik ang pamilya niya sa hometown ng kanyang ina sa Riverville City para magdiwang. Kaya naman, bago siya umalis, binigyan ako ni President Zia. Ang buong autoridad sa kumpanya ay hindi niya sinabi na tulungan ang iyong pamilya Zia. Matapos ipaalam sa kanila, ngumuso si Joseph at lumayo kasama si Graham nang hindi lumilingon. Bago sila umalis, partikular na inutusan ni Graham ang security guard na nagsasabing kung sino man ang sumubok na gumawa ng anumang bagay na nakakatawa sa Autumn Field, tumawag lang ng pulis. Si George at ang kanyang grupo ay nakaugat sa lugar na parang mga puno ng kawayan. Hindi nila inaasahan na malalayo sa lungsod si Winifred at ang kanyang pamilya. Tinadya ba nilang ay disrespect sila? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin ngayon? Halos mapaiyak si Lily sa kaba. Kapag hindi babalik si Winifred at makiusap para sa kanya, siguradong makukulong si Iris. Dad, mag-isip ka, dali. Tumawag ka. Tawagan mo si Winifred. Pag hindi natuloy ang tawag, tawagan mo si Jacob, siya na ang anak mo kung tutuusin. Hindi mo mapapakulong si Iris. Nakaramdam ng pagkadismaya si George at tumahol, shut up. Iris has brought this upon herself. How could she do something like stealing and even dare to use it in a competition? Akala ba niya lahat ng iba ay di nag-iisip? This is karma. She deserved it. Ang Riverville City at Con City ay parehong kabilang sa Tri-River Province. Ang dalawang lungsod na ito ay hindi masyadong malayo sa isa't isa na pinaghihiwalay lamang ng isang mahabang ilog. Gayunpaman, ang lungsod ng Con ay isang maliit na distrito lamang sa tabi ng ilog kaya hindi ito kasing unlad. Ang Riverville City, sa halip, ay talagang isang lungsod sa tabi ng ilog. Ang transportasyon ay mahusay na binuo at mayroong isang malaking tulay na itinayo sa ibabaw ng ilog upang ang isa ay direktang maglakbay sa Riverville mula sa Con City. Ang mga nakaraang serbisyo ng ferry ay hindi inalis ngunit sa halip ay naging isang espesyalidad ng Riverville City. Titir at ang kanyang pamilya ay hindi dumating sa Riverville sa pamamagitan ng kotse ngunit sa halip ay ginamit ang mga serbisyo ng ferry. Ang sikat ng araw ay kasing ganda ng pamilya ng 5 nakaupo sa lancha na tinatamasa ang tanawin ng ilog. Sila ay nasa isang mahusay na mood. Dear, we had come to Riverville in such a hurry, will the Zia family really be okay? Iris is still my cousin sister, after all. Baka masentensyahan talaga siya ng kulungan. Sa buong paglalakbay, hindi mapakali si Winifred. Kahit na walang katapusan siyang binubuli ng pamilya Zia, at ubili pa rin siyang makitang bumagsak ang pamilya sa biyaya. Mas mabuti kung ang babaeng iyon ay masentensyahan ng pagkakulong. Ang sabi ko, Winifred, masyado ka lang mabait. Nakagawa na siya ng mga kabalbala na bagay sa iyo, kaya bakit sinusubukan mo pa rin siyang tulungan? Galit si Helen habang nagsasalita. Dear, sinusuportahan kita sa pagpunta sa amin ng mas maaga sa Riverville para sa Dumpling Festival. Tama ang ginawa mo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinuri siya ng kanyang biyenan sa sarili nitong kusa. Medyo nakaramdam ng saya si Tyr. Maya-maya pa, palihim na sinenyasan si Tyr ng kanyang biyenan na si Jacob na nakaupo sa kabilang gilid. Umupo si Tyr at nagtanong sa mahinang boses, "What's up, Dad? Why are you so sneaky?" Umiti si Jacob at inakay si Tyr sa yulunan ng bangka bago naglabas ng isang pakete ng sigarilyo.
Tinindihan niya ang isa para sa kanyang sarili at iniabot ang isa kay Tyr. Si Tyr ay bihirang manigarilyo, ngunit hindi siya maglalakas loob na tanggihan ang isa mula sa kanyang biyenan. Pagkatapos magsindi ng sigarilyo, huminga ng malalim si Jacob habang may bakas ng kalungkutan sa kanyang ekspresyon. Dad, may bumabagabag ba sa iyo? Tanong ni Tyr. Nagpatuloy si Jacob sa paninigarilyo habang sinasabi niya, Tyr, mag-ingat ka kapag nasa lugar ka ng lolo ni Winifred. Kung may sinabi ang lolo o tiyuhin ni Winifred na masakit, huwag mong isapuso. Natigilan si Tyr. Naramdaman niya ang dobleng kahulugan sa mga salita ng kanyang biyenan at mabilis na sinabi. Tay, ang ibig mo bang sabihin ay ang pamilya ni Lolo ay katulad ng pamilya siya na may masama silang relasyon sa atin? Hindi naman ganoon talaga, tinignan ni Jacob si Tyr. They wouldn't care if you have money or not, it's just that your body does not look burly. Bully. At kaya, nagsimulang ipaliwanag ni Jacob kay Tyr ang sitwasyon ng pamilya ni Helen. Ang lolo ni Winifred ay pinangalan ng Paul Cole. Siya ay napunta sa digmaan sa kanyang kabataan at naging isang tunay na mandirigma. Matapos magretiro mula sa hukbo, si Paul ay dati nang nagsimula ng isang martial arts institution sa Riverville City. Ang Riverville ay itinuturing na isang harbor city, kaya ang mga mamamayan nito ay mabangis at marami sa kanila ang gustong lutisin ang mga problema gamit ang kanilang mga kamao. 20 taon na ang nakalilipas, ang institusyon ng martial arts ni Paul ay medyo sikat sa loob ng lungsod. Gayunpaman, nitong mga nakaraang taon, kasunod ng pag-unlad ng ekonomiya sa Riverville City, ang martial arts institution na ito ay unti-unting nawala. Ngayon, nagretiro na si Paul para i-enjoy ang natitirang mga araw niya sa bahay. Si Paul Cole ay may isang anak na lalaki at 2 anak na babae. Ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Brent Cole, ay isa ring sundalo at kasalukuyang naglilingkod sa isang pambansang unit. Ang kanyang pangalawang anak na babae ay si Holly Cole. Bagamat hindi siya sumali sa hukbo, siya ay tipikal na matipunong babae. Siya ay halos 50 sa taong ito ngunit nanatiling isang spinster. Nagkaroon ng anak si Brent na si Stephen, ang pinsan ni Winifred na kapatid. Kalahating taon na ang nakalipas, pagkatapos niyang magretiro sa hukbo, binalak niyang magbukas ng boxing gym sa lungsod. Sa buod, ang pamilyang ito ay itinuturing na isang pamilya ng mga mandirigma. At dahil sa ganoong background ng pamilya, ang buong pamilya ay may matipunong personalidad, at higit nilang minamaliit ang mahihina, kaawa-awang basura. Naintindihan naman agad ni Tyr ang ibig sabihin ni Jacob. Nag-aalala ang matandang lalaki na baka mababa ang tingin ng pamilya Cole kay Tyr dahil sa mahina nitong hitsura. Sa katunayan, ang katawan at hitsura ni Tyr ay tila hindi gaanong matipuno sa hitsura. Napakagwapo ni Tyr. Kung magbibihis siya ng kaunti, maaari pa niyang itugma ang mga elite boy toys sa Amerika. Walang pag-aalinlangan, hindi matipuno ang kanyang pangangatawan, at sa damit mukha talaga siyang mahina. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng tao, sa likod ng damit na nagtatago sa kanyang kagalingan, ang bawat parte ng katawan ni Tyr ay may tono. May mga paputok na kapangyarihan at puwersa na nakatago sa loob. Walang nakakaalam sa mga maiinit na kwento ng mga galos ng talam at tama ng baril na itinago niya sa kanyang katawan. Hindi rin nila alam na nagtago siya ng isang kaluluwang nakakatakot na parang mabangis na hayop sa ilalim ng gwapo at mahinang harapan ni Tyr. Kabanata 62. Pinsan ni Elder Stephen. Pinutol ni Tyr ang sigarilyo sa kanyang kamay at tumawa. No wonder si mother-in-law is so aggressive, so it's something to do with her family. Dad, you were bullied a lot when you stayed with the Cole family, di ba? Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Jacob at sinabing, nasanay na ako. Hehe, tinapik ni Tyr si Jacob sa balikat niya. Your son-in-law is not some studious weakling. I'm very strong. Noon, malapit na ang lansya sa pier ng Riverville City. Mula sa malayo, ang matibay na lungsod ng Riverville ay dumating sa view. Noon lang, sa parking lot ng Pantalan, naghihintay ang isang matigas na lalaki na matipuno ang katawan at pait na mukha na ang pangalan ay Stephen Cole. Nandito siya lalo para tanggapin ang pamilya ni Winifred at kanina pa siya naghihintay dito. Sa tabi niya ay isang lalaking may tato na may buzz cut na naghihintay sa kanya. Mataas na ang araw sa langit at umiinit ang hangin. Nagsimula ng mamuo ang pawis sa noo ni Busket. Kuya Stephen, hindi pa ba nandito ang pamilya ng pinsan mo? Tingnan mo kung gaano kalaki ang araw. Sobrang init,
Nagrereklamo si Basket, ngunit sa halip ay binaril siya ni Stephen ng malamig na tingin. Sa isang tingin lang, agad na naramdaman ni Basket ang lamig mula sa kanyang gulugad patungo sa kanyang bungo. Hindi na siya nakaramdam ng init. Masunurin siyang tumahimik habang si Stephen ay nakatitig sa ferry na papalapit sa daungan. Dear Summers, pinuksan ni Stephen ang phone niya. Ang screen ay nagpapakita ng isang larawan ni Tear. Larawan iyon na ipinadala ni Winifred kay Stephen nang mag-chat sila noon. Magpinsan sina Stephen at Winifred pero nakababata niyang kapatid ang tingin ni Stephen kay Winifred. Nang mabalita ni Stephen na ikinasal na si Winifred ay agad niya itong tinanong. The moment na alam niyang si Tear ang pulubi na natulog kay Winifred 6 years ago, galit na galit si Stephen. Halos isama na niya ang kanyang mga tauhan sa mansyon ng Zia para makipag-ayos sa mga miyembro ng pamilya Zia. Gayunpaman, nabalitaan ni Stephen na maayos ang pakikitungo ni Tear kay Winifred at sa kanyang anak, kaya pinigilan niya ang kanyang galit. Gayunpaman, pagkatapos makita ang larawan ni Tear, nakita kung gaano siya kakulit, hindi nasisiyahan si Stephen. Para sa kanya, ang kanyang pinsan na kapatid na babae ay isang mahusay na babae, kaya ang kanyang lalaki ay kailangang maging makapangyarihan. At malayo sa inaasahan ni Stephen ang itsura ni Tear. Dear Summers, how can you match up to my cousin sister with the likes of you? Compared to my brother, Matthew Collins, you're far inferior. This will be a nice opportunity for me to test you since you're here in Riverville City. Kung ikaw ay tunay na isang kahabag-habag na piraso ng basura tulad ng iyong hitsura, huwag sisihin sa akin para sa break-up sa iyo at Winifred up ito, Matthew at Winifred ay ang magkatugmang pares. Noon lang, dumaong na ang lancha. Mula sa malayo ay nakikita na ni Stephen ang pagbaba ng pamilya ni Winifred sa bangka. Nandito na sila. Umanda ka at huwag kang magkakamali. O huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita naawa. Naiintindihan, Kuya Stephen. Agad na nawala ang Basket sa karamihan. Nagmamadaling tinungo ni Stephen ang pamilya ni Winifred. Tiyuhin. Nang makita si Stephen, agad na tumakbo si Blair sa kanya, tuwang-tuwa. Mahal na mahal ni Stephen ang pamangkin niyang ito. Pinuhat niya si Blair sa kanyang mga arms at ibinigay sa kanya ang larwang inihanda niya para sa kanya ng maaga. Gusto mo ba, Blair? Si Uncle ang pumili nito, lalo na para sayo. Medyo inis na tinignan ni Blair ang larwang baril sa kamay niya. Tito, babae si Blair. Diba sinabi ko na sayo na kung gusto mong bigyan ng mga laruan si Blair, dapat Barbie dolls yan. Walang imik si Stephen habang si Winifred naman ay nagmamadaling lumapit at sinabing, Blair, paano ka naman mapili sa binibigay sa iyo ni Uncle? Napangiti si Stephen. Tama. Hindi pwedeng maging choosy si Blair. Mas masaya ang baril kaysa manika. Hindi nakakatuwa. Hindi naman kagandahan. Umuso si Blair at sinimulang iwagayway ang fairy wand sa kanyang kamay. Look, this is a gift from Papa. He knows what girls likes. Bibidi-bob-idi-bo, gawing paloka si Uncle. Napatingin si Stephen kay Tear na may bakas ng panghahamak sa kanyang mga mata. You must be Tear. As a man, you should spend more effort in your career than research what girls likes. At higit sa lahat, masculine ang lalaki. Si Stephen ay mas matanda lamang kay Tear ng 1 o 2 taon, ngunit sa unang pagkikita na ito, sinusubukan na niyang i-lecture si Tear. Hindi sumagot si Tear at tiniis ito. Pagkatapos noon ay binati ni Stephen si Helen at ang iba pa. Nang tawagin niyang uncle, si Jacob, bakas din sa tono niya ang pang-aalipusta. Maliwanag na si Stephen ay naiimpluwensyahan na ng kanyang pamilya mula sa murang edad na minamaliit ang mahihina at kahabag-habag na basura. Umalis ang grupo sa pier, handa nang sumakay sa kotse at tumungo sa bahay ng pamilya Cole. Kahit saan sa paligid nila ay masikip at masigla. Noon lang, may naglabas ng kutsilyo ang isang magnanakaw, handang hiwain ang bag ni Winifred. Napansin agad ni Tear ang kilos nitong magnanakaw. Gagawa na sana siya, ngunit nauuna si Stephen sa kanya at nahawakan niya ang palso ng magnanakaw. Anong ginagawa mo? Malamig ang tono ni Stephen. Nagulat ang magnanakaw at mabilis na sinabi, I wasn't doing anything. Sampal. Isang mahigpit na sampal ang pinatong ni Stephen sa mukha ng magnanakaw at umungol, How dare you steal from my family? Ang magnanakaw ay natigilan ng 2 segundo bago sumambulat sa galit. How dare you hit me? Kilala mo ba kung sino ako? Who cares who you are? Pagkasabi niyan, sampelan. Pinigyan pa ni Stephen ng 2 sampal sa mukha ang magnanakaw. Lumabas kayong lahat.
Nataman ako, sigaw ng magnanakaw, at agad namang may lumabas na grupo ng mga tao sa kanilang paligid. Ang nangunguna sa kanila ay si Basket na tumabi kay Stephen kanina. Nang makita ang kanyang nasasakupan na umaatake, si Basket ay nag-alab sa galit at itinuro si Stephen. You have some nerve. Hindi mo ba alam ang rules dito? How dare you hit my brother? Do you have a death wish? Aling kamay ang nataman mo sa kanya? I'll break it for you. Pagkasabi nito, inilipat ni Basket ang kanyang tingin kay Winifred at pinaikit ang kanyang mga mata. Young girl, you look pretty. Want to have some fun with me? Pumalakpak. Agad na sinipa ng mainit na ulo na si Stephen si Basket sa kanyang tiyan, kaya lumipad siya ng ilang metro pabalik. Ang mga kapatid ng lalaking ito na may buzz cut ay nagalit at nagsimulang makipaglaban kay Stephen. May kahulugan ba ito? Ang sipa kanina ay medyo maganda ang pagkakagawa. Ito ay kapaki-pakinabang sa panlilinlang sa karaniwang tao. Ngunit sa isang piling tao tulad ni Tyr, ang sipa na iyon ay sobrang peke. Kaya naman, agad niyang napagtanto na ang grupong ito ng mga tao ay kinuha ni Stephen para mag-show. Ang kanyang layunin ay hindi upang iligtas ang isang dalagang nasa pagkabalisa kundi upang subukan kung si Tyr ay isang hindi sumusukong tao. Nakikita ko na mahilig kang maglaro. Naikuyong agad ni Tyr ang kanyang kamao. Kung gayon, sana ay kayanin ninyo ang mga kahihinatnan. Kabanata 63. Natatakot ka ba sa kamatayan? Walang pakialam si Tyr kung talagang kinuha ni Stephen ang mga lalaking ito. Ang kanilang hitsura ay natakot kay Blair at hindi nagustuhan ni Tyr na ang kanyang maliit na babae ay natatakot ng sinuman. At saka, ang sinabi ni Basket na pang-aasar kay Winifred kanina ay nagpanerbiyos kay Tyr. Handa nang kumilos si Tyr at kapag nagawa na niya, ang kabilang partido ay maaaring mawala ng isang paa sa dalawa. Ano ang masama tungkol sa isang ganap na gumaganang katawan? Bakit kailangan nilang sumugod sa kanilang kamatayan sa ganitong paraan? May hindi tama. Gayunpaman, nang malapit ng harapin ni Tyr ang Basket at ang kanyang grupo, biglang naramdaman ni Tyr ang matinding pagpatay na hangarin sa husay ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang pakiramdam na ito ay parang tinutukan ng isang mabagsik at makamandag na ahas. Isang baril. Bilang master ng Overseas Region, Rhaenys Regal Palace, si Tyr ay nakaranas ng hindi mabilang na madugong labanan at na-scrape ng kamatayan ng mahigit 100 beses upang marating kung nasaan siya ngayon. Sa labas ng bansa, 12 ng mga maimpluwensyang tao ang nagnanais ng buhay ni Tyr. Kaya naman, si Tyr ay lubhang sensitibo sa mga panganib sa paligid niya sa isang baluktot na lawak. 10 metro ang layo, nakatutok ang itim ng nguso ng baril sa grupo ni Tyr. Ang target ay hindi si Tyr kundi si Winifred. Biglang lumingon si Tyr at nakita ang isang medyo may balbas na nasa isang barge sa malapit, kumapaway sa kanya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay gumamit ng sniper sa karamihan. Kung hindi ginawa ni Tyr ang senadorya sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, binaril na ng sniper na iyon si Winifred sa ulo. Ganap na kaya ni Tyr na mahanap ang sniper na iyon sa pinakamaikling oras at ilabas siya, ngunit hindi pumayag si Tyr na tanggapin ang sugal na ito. Dahil nakatutok ang baril sa pinakamamahal niyang babae, habang buhay siyang magsisisi kapag nagkamali siya rito. Hindi nagdalawang isip si Tyr dahil wala siyang oras para mag-alinlangan. Tumalikod siya at hinabol ang medyo may edad na lalaki sa abot ng kanyang makakaya. Tumakbo siya. Kakaalis pa lang ni Tyr, agad na tumigil si Stephen sa pakikipaglaban sa grupo ni Basket. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang madilim. Kuya Stephen, tumakas lang ba yung lalaking yon? Natarante si Basket at ang kanyang grupo. Ang sorpresa sa kanilang mga mata ay tila nagpapahiwatig na hindi pa sila nakakita ng ganitong kaduwag pagkatapos ng napakaraming taon ng kanilang buhay na tag. Noong nasa panganib ang kanyang asawa, anak, at mga biyenan, talagang tumakas ang lalaki bilang isang lalaki. Magwala ka, tumahol si Stephen, at naghiwa-hiwalay ang grupo ni Basket. Si Helen, Winifred, at ang grupo ay nakasimangot kay Stephen. Stephen, ano ang lahat ng ito? Matapat na sagot ni Stephen, ito ang mga taong dinala ko. Gusto kong subukan si Tyr Summers para makita kung talagang kaawa-awa siyang basura. Akala ko lalaban siya pagkatapos mong makitang binubuli kayo, kahit na mahulog siya sa huli sa lupa, nangangahulugan iyon na siya ay mainit-init ngunit tumakbo siya. Galit na galit si Stephen. Binigyan niya ng 0 si Tyr sa kanyang performance. Sa ngayon, sobrang negatibo ang impression niya kay Tyr kaya gusto niyang suntukin ang lalaki hanggang mamatay.
Paanong ang isang kahabag-habag na basurang tulad ni Tyr ay makakapantay sa kanyang kapatid na pinsan? Winifred, anong klaseng lalaki ang nahanap mo? Wala naman siyang pananagutan at puro basura. Natarante rin si Winifred. Base sa pagkakaintindi niya kay Tyr, hindi siya ganito. Noong isang beses sa gusali ng Zia Group, nabutas niya ang conference table. Ipinaliwanag pa ni Tyr kay Winifred noon na makikipaglaban siya sa ibang pulubi para sa pagkain noong siya ay pulubi pa na nagbigay sa kanya ng napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit ang aksyon ni Tyr sa sitwasyong ito ay natigilan kay Winifred. Si Helen, na kamakailan lamang ay nagbago ng kanyang mga pananaw tungkol kay Tyr, ay nagngangalit ngayon. Anong ginagawa ng basurang iyon, Tyr? Takot na takot ang asawa at anak niya, pero tumalikod lang siya at tumakbo. Wala talaga siyang silbi. Pero hindi tama. Natarante si Helen. Noon, sa bahay ni na Ethan, nakita niyang nakikipag-away si Tyr sa sarili niyang mga mata. Napakagaling talaga ng lalaki at nabugbog niya ang mga upahang gangster ni Ethan sa loob ng ilang segundo. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang kanyang husay. Ano bang problema ni Tyr ngayon? Ang basurang iyon ay lubos na nagpahiya sa sarili. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan ni Jacob. Pinaalalahanan lang niya si Tyr sa lancha pero nakababa na si Tyr ng ganoong stunt. Laging itinuturing ni Jacob ang kanyang sarili na isang mahinang kaawa-awa, ngunit hindi niya akalain na ang kanyang manugang ay mas masahol pa sa kanya. Noon lang, sa barge, ang maliit na bahay sa loob ay napuno ng amoy ng nikotina. Nakaupo sa mahabang mesa ang lalaking iyon habang hinihit-hit ang sigarilyo sa kanyang kamay. Sa likod niya ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na sunglasses. Bahagya siyang naglalabas ng pag-alit na aura. Itinulak ni Tyr ang pinto at umupo sa tapat ng medyo may edad na lalaki. Long time no see, Perry Reynolds. Hindi ko akalain na maaari kang maging isa sa 5 magiting na general sa pamilyang Summer sa maikling panahon na wala pang 10 taon. Mayroon kang lubos na kakayahan. Kilala ni Tyr ang lalaking ito. Isang magiting na general na may mataas na awtoridad sa pamilyang Summers. Ang pamilyang Summers, isang hilagang piling tribo. Mayroon silang 3 hari at 5 general sa ilalim ng kanilang pamumuno at ang bawat isa sa mga figure na ito ay kilala sa hilaga. Maging ang kanilang mga kakayahan o kakayahan. Lahat sila ay first rate. Hinithit pa rin ni Perry ang sigarilyo sa kanyang kamay habang nakatitig kay Tyr. Malaki na rin ang pinagbago mo sa paglipas ng mga taon. Naalala kong umiiyak ka noong araw na pinalayas ka sa pamilya Summers ni Old Mistress. Tumawa si Tyr. Ganun ba? Nakalimutan ko na. Nakakahiya talaga. Naglabas ng sigarilyo si Perry sa box sa tabi niya at inabot kay Tyr. Gusto mo ng isa? Kinuha ni Tyr ang sigarilyo, sinindihan, at kumuha ng draw. Hindi ko akalain na pupuntahan mo ako sa Riverville City. Bakit hindi ka nalang dumiretso sa Con City? Tumawa si Perry. Nakalimutan mo na ba na nagmula ako sa Riverville City? Nagpunta lang ako sa norte noon para sa ilang bagay. Gusto kitang hanapin sa Con City, ngunit sa huli ay nagpunta ka dito sa iyong sarili. Tyr, I think Arthur has naipasa na sa iyo ang mensahe. Nawala ang ngiti sa mukha ni Perry, at baka sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Ang isang matandang babae sa edad ng mga 70s ay labis na namumulila sa kanyang apo. Mayroon ka ba talagang puso na makita siyang magkasakit dahil sa pinanibik? Nagbuga ng usok si Tyr at tumawa. Lalong lumalala ang kalagayan ni Kirin Summers, di ba? Okay pa naman siya. Umalaklak si Tyr. Then, pinalalahanan ka ba ni Arthur noon? Paalalahanan mo ako tungkol sa ano? Tumayo si Tyr at lumapit kay Perry. Ipaalala sa iyo na kung gusto mo akong hanapin, hindi mo muna kailangang matakot sa kamatayan. Perry Reynolds, natatakot ka ba sa kamatayan? Kabanata 64. Huwag putukan ng aking pamilya. Hindi kailanman mapepeke ang aura ng isang tao. Isang tunay na makapangyarihang figure lamang ang makakapaglabas ng malakas na aura. Nang sabihin ni Tyr ang mga salitang iyon, ang kanyang buong pagkatao ay naglalabas ng isang napaka-pressure na aura. To the point na kahit ang isang marangal na valiant general ng Summers family gaya ni Perry ay mabigla. Nagulat ang lalaki. Ipinapalagay niya na si Tyr ay magiging basura pa rin na iiyak at humingi ng awa matapos itaboy sa bahay ng pamilya Summers 10 taon na ang nakararaan. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito kalaking pagbabago si Tyr sa loob ng ilang taon.
Gayunpaman, ang pagkabigla ay tumagal lamang ng isang iglap. Hindi nagtagal, bumalik sa normal si Perry. Bagaman wala akong ideya kung ano ang naranasan mo sa loob ng 10 taon na ito, kailangan kong sabihin, talagang lumaki ka na. Pero kakalakihan mo lang. Pinutol ni Perry ang sigarilyo sa kanyang kamay. Aaminin ko na sa 5 magigiting na general ng pamilya Summers, ang pinakakinatatakutan ko ay ang kamatayan. Pero Tyr, hindi ako naniniwalang kakayanin mo ako. Ikaw ang pangatlong young master ng Summers family. Kaya dapat mong malaman na ang pakikipaglaban sa pamilyang Summers ay hindi isang matalinong pagpipilian ng gusto mo lamang ng iyong utak ng buto. Hindi ang iyong buhay kung handa kang sumuko, masisiguro ng pamilyang Summers ang isang komportableng buhay pagkatapos nito. Ano ang dapat itigil? Tumawa si Tyr, inosente at walang bahid ng mali siya. Para sa isang regular na tao, ang pag-donate ng kanilang bone marrow ay hindi eksaktong bagay na hindi matitiis. Gayunpaman, para sa isang alas na palaging nabubuhay sa mga labanan at pagdanak ng dugo, ang kanyang utak ng buto ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Upang maging isang tunay na alas, kailangan ng isa na sanayin ang bawat kalamnan sa pagiging perpekto, kabilang ang paglalagay ng buto. Kung mayroong kahit isang bahagyang hindi pagkakapare-pareho, ang kanilang mga kakayahan ay lubos na maaapektuhan, lalo na ang tungkol sa pagkuha ng kanilang bone marrow. Nang makitang tumahimik si Tyr, napangiti si Perry habang hinihintay ang sagot niya. So, kung pinag-isipan mo na, bumalik ka na sa akin. Thought it through. What I can't think through is if Arthur has a grudge with you. Bakit kanya inilagay sa ganitong sitwasyon na nagbabanta sa buhay? He's obviously trying to kill you. Nagdilim ang ekspresyon ni Perry. Agad na umungal ang lalaking naka-sunglass sa likod ni Perry, "Brat, know your place." Biglang inangat ni Tyr ang ulo niya para titigan ang lalaking naka-sunglasses. Naging malamig ang tono niya. "Ikaw ba ang tumutukan ng baril sa asawa ko sa dami ng tao kanina?" Natahimik ang lalaking naka-sunglass. "Ito ay isang paraan ng pagsang-ayon. Ilabas mo ang baril mo." "Ano?" Natigilan ang lalaki. Bilang isang gunmaster, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong kahilingan. Out of reflex, naglabas siya ng pistol, nilagyan ng silencer at itinutok kay Tyr. "Baril." Natulala na naman ang lalaki. Nakasimangot din si Perry. Biglang tumayo si Tyr. Tulad ng isang kidlat, ang lalaking nakasunglas ay agad na nakaramdam ng malakas na hangarin na pumatay para sa kanya. Mabilis siyang nag-react at hinaila ang gatilyo bilang reflex, ngunit bigla niyang naramdaman ang pag-agos ng sakit mula sa dulo ng kanyang daliri. Itinapat ni Tyr ang nasusunog na dulo ng kanyang sigarilyo sa daliri ng lalaki. Sa pagsiklab ng mga pampasabog, nahawakan ni Tyr ang baril sa kanyang kamay, at ang nguso ay ibinaling para itutok sa baba ng lalaki. Bang! Isang direktang headshot. Ang lalaking nakasunglas ay nahulog sa lupa with hiyang ulo split open like a watermelon. Natigilan si Perry. Walang ekspresyon si Tyr. Para siyang natapakan lang ng langgam. Noon, walang nangahas na ituro sa akin ang kanilang mga baril dahil takot sila sa kamatayan. Ngayon, nagdaragdag ako ng bagong panuntunan sa listahan, huwag na huwag tumutok ng baril sa aking pamilya. Pagkasabi nun, tumalikod na si Tyr para umalis. "Perry Reynolds, naisip mo bang paglaruan ako sa ganitong antas ng kalaro?" Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, nabawi ni Perry ang kanyang kalmado. "Mukhang lumaki ka na talaga at ang husay mo ngayon. This is just nice. After I've settled my matters in these few days, I'll play with you." Sagot ni Tyr, "I don't mind. I can wait for you. Pero kung hindi mo ako kayang talunin, you'll have to lose a life." Paglabas niya sa barge, medyo nakakasilaw na ang araw sa labas. Itinaas ni Tyr ang kanyang ulo upang tingnan ang araw, bahagyang kumurap dito ng halos 10 segundo bago ngumiti. "Gladys Dawson, sa wakas naiinip ka na." Ang pagkikita ni Tyr kay Perry ay tumagal lamang ng halos kalahating ng stick ng sigarilyo. Sa pagtatapos nito, sa kanyang likuran. Nang makita niyang lumapit si Tyr, agad na sumugod si Helen na may madilim na ekspresyon, "Tyr, saan ka tumakas?" Mabilis na sagot ni Tyr, "Nay, hindi po ba tayo nakatagpo ng mandurukot? Naghanap po ako ng pulis." "Kung ganoon, may nahanap ka ba?" Walang magawa si Tyr. "Inikat ko na ang buong lugar pero wala akong makita." "Hoy, nasaan ang grupo ng mga mandurukot?" Pagkatapos noon, naglakad si Tyr kina Winifred at Blair na puno ng pag-aalala ang mukha at nagtanong, "Are you guys okay? Natakot ka ba?"
How dare a coward like you dare to ask? I'll be cursed if I believe that you were looking for the police. Ang kaawa-awa mong basura ay dapat tumakbo dahil natakot ka, tama. Dear, hindi ka bagay na para kay Winifred. Pagkasabi nun, sinuntok ni Stephen si Tyr. Bahagyang iginalaw ni Tyr ang ulo niya at umiwas. Nagulat si Stephen sa una. Ngunit hindi nagtagal, naisip niya na nagkataon lamang at handa nang ihagis ang pangalawang suntok. Pinsan kuya, tumigil ka na. Napatigil agad si Stephen sa bulalas ni Winifred. Winifred, bakit mo pinoprotektahan itong basura? Hayaan mo akong turuan siya ng leksyon at mabawi ko ang hustisya para sa iyo. Hindi ko kailangan. Pumunta si Winifred sa harapan ni Tyr at pinagtanggol siya. Nadamay si Tyr dito. Tinuro ni Stephen ang ilong ni Tyr at bamulong, basura. Kung matapang ka, huwag kang magtago sa likod ng isang babae. Halika at hamanin mo ako, one-on-one. Gayunpaman, kasalukuyang abala si Tyr sa paglalaro ng Hoodlings first game kasama si Blair. Tuluyan na niyang hindi pinansin si Stephen. Ang pagwawalang bahala na ito ay nagpatalon kay Stephen mula sa galit. Nang makitang sisubog na si Stephen, mabilis na hinaila ni Winifred si Tyr. Pupunta kami ni Tyr at kukuha ng mga regalo para kay Lola. Mauna na kayo. Pagkatapos noon, kinaladkad ni Winifred si Tyr habang tumatakbo, naiwan pa si Blair. Nang makalabas na silang dalawa sa pier, patuloy na tinatapik ni Winifred ang kanyang dibdib at sinabing, nakalabas na rin kami. Napakainit ng ulo ng pinsan ko. Iniisip ka lang niya. Hindi naman nagalit si Tyr. Kontra man si Stephen, alam ni Tyr na para kay Winifred lang ito ginagawa ng lalaki. Kaya naman, hindi tatutol si Tyr sa kanyang mga aksyon. Ngayon lang talaga ako naghanap ng pulis, ani Tyr. Oo, alam ko. Hindi akalain ni Tyr na madali siyang maniniwala ni Winifred. Sa halip, nagulat siya. Anong problema? Wala naman. Umiling si Tyr. Sa tingin mo ba ay duwag din ako sa paggawa nito? Hahaha, tumawa na lang si Winifred. Hindi ka duwag. Sa halip, sa tingin ko ay tama ang ginawa mo. Kabanata 65. Claire Jones. Natigilan si Tyr. Hindi niya akalain na ganoon ang pag-iisip ni Winifred. Hindi ba mas pinili ng mga babae na maging bayani ang kanilang mga lalaki? Sa totoo lang, hindi ko gusto ang ganitong ugali ng pamilya ng aking lolo't lola sa ina. Lahat sila ay parang mga bola ng apoy na gustong ayusin ang lahat gamit ang kanilang mga kamao. Ika-21 siglo na at 20 taon na ang nakalipas, sila ay gumagawa pa rin ako na parang mga mandaragat. Ito ay isang legal na lipunan kapag may nangyari. Ganoon ba? Nakangiti si Tyr, ngunit nakaramdam siya ng kawalan ng lakas at pait sa loob. Parang napakalinis pa ng asawa niya. Pumasok sila sa isang supermarket para bumili ng mga pandagdag at pampaganda para sa lola, tiya at tiyuhin ni Winifred. Pagkatapos nito, nakakuha sila ng iba pang mga regalo. Nang matapos silang mamili, nakahanda na ang dalawa para sumakay ng taxi papunta sa Cole House. Gayunpaman, napadaan lang sila sa isang jade store, at nagkataon na ang lola ni Winifred ay mahilig sa mga jade stone, kaya nagpasya siyang pumasok at pumili ng ilan. Masiglang tinanggap ng assistant ng jade store sina Winifred at Tyr habang nakatutok sila sa pagpili, isang kamay ang humampas ng malakas sa likod ni Winifred. Winifred Zia. Lumingon si Winifred at nakita ang isang matangkad at sensual na suot na dalaga. Natigilan si Winifred ng 2 segundo bago maalala kung sino ang taong ito. Claire Jones? Anong ginagawa mo dito? Si Claire Jones ay kaklase ni Winifred noong high school. Noon, sila ni Winifred ay itinuring na 2 gintong bulaklak ng klase. Si Claire ang tipo ng babae na mahilig mag-makeup at magdamit ng sensual, samantalang si Winifred naman ay medyo puro style. Kahit hubad ang mukha, kayang makipagkompetensya ni Winifred kay Claire. Kaya naman, habang sila ang mga gintong bulaklak sa pangalan, si Winifred ang tunay na pinakamagandang babae sa klase. Nagpakasal ako dito sa Riverville City. Habang nagsasalita siya, inaila ni Claire ang isang mature at guwapong lalaki na nakasuot ng branded na damit at ipinakilala, "This is my husband, Benjamin Goldfield. He's from Riverville City and have a company dealing in aquatic products with annual income of 1 to 2 million, kahit hindi gaano, sapat na para sa amin." Ang mga pahayag ni Claire ay tila mapagpakumbaba, ngunit ang kanyang tono ay puno ng mga pahiwatig ng pagkatuwa. Napatingin siya kay Tyr, na nakatayo sa tabi ni Winifred, na sinusuri siya.
Winifred, narinig ko sa isang kaklase ko kanina na nag-asawa ka daw ng pulubi. Siya ba ito? Haha, nabalitaan ko pa na gutom ang anak mo kaya kumain ng tinapay sa basurahan ng pagkain. Totoo ba iyon? Naku, Winifred, ikaw ang naging kalaban ko pagdating sa kagandahan, so paano ka napunta sa ganito handang bumalik ang pulubi at pakasalan ka? It's quite a happy ending, I'd say. Pagkatapos noon, si Claire ay tumangala kay Pierre na may matingkad ng ngiti at sinabing, sabi ko, pulubi. Ang pagkakaroon ng napakagandang asawa ay isang biyaya ng walong buhay. Ako ang matalik na kaibigan ni Winifred kaya hindi mo siya maaaring i-bully. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Sampal. Isang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Pierre sa mukha ni Claire at malamig na sinabi, magpakita ka ng paggalang kapag kausap mo ang asawa ko. How dare ang isang mabahong pulubi na tulad mo ay sinaktan ako. Napasinghap si Claire. Nagmamadaling lumapit si Benjamin. Ang lakas ng loob mo. How dare you hit my wife? Sampal. Ang pangalawang sampal na ito ni Pierre ay lubos na natulala kay Benjamin. Pinawi ni Pierre ang kanyang kamay na may paghamak sa kanyang mukha. Gustong-gusto ng mga ligaw na aso na lumapit at tumatahol. May death wish ba kayo? Nagulat si Winifred kay Pierre. Iniisip niya kung kailan naging matigas si Pierre. Bagamat ayaw ni Winifred sa mga taong nakapaligid sa kanya na ayusin ang mga isyo sa mga away, kailangan niyang aminin na ang dalawang sampal ni Pierre ay talagang nakakakilig. Bakit? Ano ka ba? Nag-alab sa galit si Benjamin. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sumugod, gustong maghayganti. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ng tindahan ay mabilis na nagsabi, mga bisita, mangyaring huwag gumawa ng gulo dito. Ang tindahang ito ay kabilang sa pamilya Collins. Nang marinig ang mga salitang Collins family, agad na napaatras si Benjamin. Nagdilat din ang pupil ni Claire. Nakita nilang takot na takot ang pamilyang Collins na ito. Mabilis na paliwanag ng dalawa, you guys obviously saw na sila ang nagsimula. This has nothing to do with us. The store staff sounded annoyed when she said, I don't care who starts it, but if you break something here, you will not let off easily. So, are you guys buying? Kami. Siyempre, kami. Pagkasabi noon, itinuro ni Claire ang isang emerald pendant na nagkakahalaga ng 8,000 at sinabing, ilabas mo ito para makita ko. Maghintay ng ilang sandali, agad na inilabas ng staff ang emerald pendant at handa nang ipakilala ang gamit kay Claire. Yet, before she could even speak, Claire said, I like this very much. Balutin mo, 8,000 lang. Hindi naman mahal. Parang matalo lang sa card game. Mukhang natuwa ang staff at agad itong kinuha para balutin. Lumingon si Claire kay Winifred na may malinaw na panghahamak at pang-aalipusta sa kanyang ekspresyon habang nanunuya. Winifred, tingnan mo ako, madali akong makabili ng $8,000 na palawit. Napakamura nito. Ngunit tingnan mo, kaawa-awa. Kahit na nagpakasal sa isang pulubi saan ka kumuha ng lakas ng loob na pumunta dito at bumili ng jade stones ito ay ng isang napakataas na pamantayan kotse, paano ka pumunta dito para gumastos? Si Winifred ay tamad na makipag-away kay Claire. Gayunpaman, nakangisi si Pierre sa tabi niya. Itinuro niya ang isang $18,000 na emerald bangle at sinabing, I wrap mo ito para sa akin. Natigilan si Claire at mabilis na nagsalita, pulubi, may pera ka ba? I heard from you that the Collins family is quite impressive here. Kung wala akong pera, hindi ako maglalakas loob na bumili ng kahit ano dito. Habang nagsasalita siya, tinuro ni Pierre ang isang pares ng esmeralda na hikaw na nagkakahalaga ng 13,000 at sinabing, I wrap mo rin ito. Pagkatapos noon ay nagpipigil ng ngiti si Pierre habang nakatingin kay Claire. 10 or 20,000 lang. Hindi naman masyado. Huwag mo na nga isipin na ikumpara sa akin ang pera. Hindi naman hamak ang mga pulubi natin kung kumita kumpara sa asawa mo. Agad na sulsol ni Pierre kay Claire. Itinuro niya ang isang bangle sa display cabinet at sinabing, itong 20,000 piraso, balutin mo ito para sa akin. Pagkatapos noon, naghahamon siyang tumingin kay Pierre. You stinky pulubi, how dare you try to compete with my husband in terms of money? You must have a death wish. Nagkibit balikat si Pierre, mukhang walang pakialam, at tinuro ang 5 gamit sa cabinet. Gusto ko itong 5 item. Galit na galit si Claire. Habang umaakyat ang dugo sa kanyang ulo, itinuro din niya ang ilang bagay sa cabinet at sinabing, gusto ko rin ito. Walang pakialam na tumawa si Pierre.
I wrap up ang lahat sa buong row na ito para sa akin.